Martial Peak, Kabanata 4101. Labanan ng buhay at kamatayan. Nang makitang hindi susuko si Yang Kai, galit na galit ang pandak na lalaki. Yang Kai, huwag mong isipin na natatakot ako sa iyo. Ayoko lang na lumaban sa walang kwentang labanan at hayaang samantalahin ako ng iba. Tumawa ng masama si Yang Kai. Ang pagpatay sa iyo ay hindi isang walang kabuluhang labanan. Kung gusto mong mabuhay, ito ay simple. Iwanan mo ang iyong baging ng Long at hindi kita hahabulin. Galit na sabi ng lalaking may apelyidong Go. Kung gayon halika at habulin mo ako. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis, ikaw o ako. Kung hindi siya sinuntok ni Yang Kai, hindi siya dapat tumakas ng ganoon kalungkot. Sa kanyang kamay ang Gourdvine, bakit kailangan niyang katakutan ang sinuman sa Great Cosmological Realm? Kaya lang hindi talaga siya komportable sa suntok kanina. Kung hindi dahil sa protection ng baging Long ay nadurog na siya sa suntok na iyon. Nagpatuloy ang pag-aaway nilang dalawa ng makabawi. Malinaw, ni isa sa kanila ay walang gustong hayaan ang iba na magpahinga sa kapayapaan. Pagkatapos ng oras ng incense stick, bumangon si Yang Kai, pinunit ang lamad sa harap niya, at sumugod. Laking gulat ng lalaking nagngangalang Go. Wala siyang pakialam na hindi pa tuluyang natunaw ang spirit pill sa kanyang tiyan at nagmamadaling tumakas. Sa mga sumunod na 12 ng araw, ang lalaking pinangalan ng Go ay masasabing mas masahol pa sa kamatayan ang buhay. Ang kakayahan sa pagbawi ni Yang Kai ay halatang mas malakas kaysa sa kanya. Kadalasan, bago niya mabawi ang halos lahat ng kanyang lakas, si Yang Kai ay magiging puno ng lakas at hahabulin siya, na pinipilit siyang tumakas sa gulat. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay hindi nakatanggap ng mabisang paggamot at pagpapagaling. Hindi lamang siya gaanong gumaling, ngunit nagpakita rin sila ng mga palatandaan ng paglala. Alam niyang hindi ito matutuloy. Kung magpapatuloy ito, maaabutan siya ni Yang Kai balang araw. Sa oras na iyon, wala na siyang lakas na lumaban. Sa nakalipas na ilang araw, ang distansya sa pagitan niya at Yang Kai ay patuloy na nagsasara. Noong una, mayroon pa ring 12 ng mga bula ng hangin sa pagitan nila, ngunit ngayon ay kaunti na lamang ang natitira. Masasabing sobrang close sila. Sa daan, patuloy din niyang ginalugad ang mga misteryo ng mundong ito sa pagtatangkang maunawaan ang misteryo ng lugar na ito at pagkatapos ay kunin ang World Fruit. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng maraming araw, wala pa rin siyang napala. Hindi lang siya, kundi si Yang Kai ay ganoon din. Ang buong mundo ay binubuo ng hindi mabilang na mga bula. Ang bawat bula ay magkatulad sa laki, at walang pagkakaiba. Bagamat hinabol ni Yang Kai ang lalaki sa lahat ng paraan at pinilit siya sa isang mahirap na sitwasyon, siya ay lihim na nababalisa. Sa bagay, napakaraming araw na ang lumipas. Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa labas? Kung nalampasan nila ang oras ng pagsasara ng Land of Elders, hindi ba sila makukulong dito habang buhay? Sa oras na iyon, hindi siya makakaalis, at malamang na magdurusa rin si Yuhi at ang iba pa. Kaya naman, walang ginawang pagsisikap si Yang Kai sa kanyang pagtugis. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis sa taong ito sa lalong madaling panahon maaari niyang tuklasin ang mga misteryo ng lugar na ito. Pagkatapos ng isa pang round ng pagmumuni-muni, walang oras si Yang Kai para mabawi ang lahat ng kanyang lakas. Bumangon siya, pinunit ang lamad ng bula, at sinugod ang lalaking may apelyidong Go. Sa pagkakataong ito, hindi nakatakas ang kabilang partido. Naka-crossleg lang siya doon at malamig na tumingin. Bakas ang determinasyon sa kanyang mabangis na titig. Ngumisi si Yang Kai. Paanong hindi niya malalaman na ang lalaking ito ay walang magagawa kundi ang ipaglaban ang kanyang buhay sa linya. Ito ang gusto niyang makita. Sa isang iglap, sumugod na si Yang Kai sa ilang bula at nakarating sa bula kung saan naroon ang lalaking may apelyidong Go. Makalipas ang ilang dosenang araw, ito ang unang pagkakataon na magkaharap silang dalawa sa ganoong kalayuan. Gumawa si Yang Kai ng selyo gamit ang isang kamay at inactivate ang Space Principle, agad na tinatakan ang espasyo sa loob ng bubble. Sa ganitong paraan, hindi madaling makakatakas ang lalaking may apelyidong Go maliban na lang kung nalagpasan niya ang space barrier. Kung talagang ginawa iyon ng kabilang partido, tiyak na bibigyan siya nito ng pagkakataong samantalahin. Mukhang sa buhay at kamatayan lang tayo magkikita. Sayang, hindi ko ginustong ihatid ka ng mabilis, pero pinilit mo ang kamay ko. Hindi nagpanik ang lalaking may apelyidong Go. Sa halip, may katiyakan sa boses niya. Pagkasabi nito ay nagpakawala siya ng mahabang hininga at dahan-daang tumayo. Habang siya ay nakatayo, ang kanyang orihinal na medyo malungkot na aura ay nagsimulang pumailang lang. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Yang Kai at sinabing, hindi pa rin tiyak kung sino ang magpapadala sa kanila, kaya huwag kang magyabang ng maaga. Hindi ito magiging maganda sa iyo mamaya. Nagtama ang mga tingin ng dalawang lalaki at kumislap ang mga sparks.
Sa sumunod na sandali ay sabay na umatake ang dalawa na para bang napag-usapan na nila ito noon pa man. Pinitik ni Yang Kai ang kanyang mga daliri at nagpadala ng sunod-sunod na moonblades na sumipol pasulong, na sumasakop sa isang malaking lugar at nakakabasag ng espasyo saan man dumaan ang moonblades. Ang lalaking may apelyidong Go ay bumuo ng isang serye ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay at nagpadala ng isang higanting awl na umiikot sa hangin. Dawbreaker Seal. Ang divine technique na ito ay partikular na idinisenyo upang kontrahin ang Dao Seals at napakalakas. Si Yang Kai ay minsan nang natalo at si Ding Yi ay halos mawalan na rin ng buhay sa pamamaraang ito. Dahil nakita na ito ng 2 beses, natural na handa si Yang Kai. Hinati niya ang isang bahagi ng kanyang konsentrasyon upang patatagin ang kanyang Dao Seal, hindi pinapayagan itong gumalaw. Kasabay nito, sa bahagyang pag-iisip, ang Moonblade na ipinadala niya ay humalik pabalik sa Dawbreaker Seal, sinakal ito. Ang mga sizzling sound ay umalangaw-ngaw, at sa isang kisap mata, ang Dawbreaker Seal ay nawala. Ang Moonblade ay hindi nawala ang anumang kapangyarihan nito at muling tumama sa lalaking may apelyidong Go. Ang lalaking may apelyidong Go ay nagpakawala ng dagandong nang mapuno ng gintong liwanag ang kanyang buong katawan. Lumakas ang kapangyarihan ng 7th grade Metal Elemental Force, na naging isang gintong tao sa isang iglap. Itinaas niya ang kanyang mga kamao at binasag ang mga ito sa talim ng gasuklay, na nabasag ito. Ang metal element ay pangunahing ginagamit sa pag-atake at napaka-agresibo. Ang mukha ni Yang Kai ay puno ng inggit. Halos na-condense na niya ang kapangyarihan ng 5 elements, at ngayon ay kulang na lang siya sa metal element. Lihim siyang naiinis. Bakit hindi siya hinahanap ng divine spirit na si Jinwoo, ngunit si Zhu Jiuyin sa halip? Kung si Jinwoo iyon, maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang inner core para i-condense ang 7th grade metal element. Kapag nakumpleto na ang 5 elements power, kalahating hakbang na siya papunta sa Heaven Opening Realm. Kailangan lang niya ang Yin at Yang elements para makapasok sa Heaven Opening Realm. Sa kasamaang palad, ito ay kapalaran. Dahil natagpuan siya ni Zhu Jiayan bilang tagapagdala, hindi siya pinayagan ni Jinwoo. Ito ang naging ugat ng labanang ito. Matapos masira ang Moonblades, hindi nagpatinag ang momentum ng lalaking pinangalanang Go. Ang kanyang maikling figure ay parang toro habang sinisingil niya si Yang Kai. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ni Yang Kai. Ang kanyang kamao, na napapalibutan ng 7th grade metal element power, ay nakatutok sa dibdib ni Yang Kai. Bago dumating ang kamao, ang matalim na aura ay nabura na si Yang Kai. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang balat at punit-punit ang kanyang damit. Gayunpaman, hindi siya umiwas. Walang pakialam ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa lalaking may apelyidong Go ng mapanukso. Sa sumunod na sandali, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaking pinangalanang Go. Kahit anong pilit niya, hindi matamaan ng kamao niya si Yang Kai. Laging kalahating talampakan ang layo nito sa kanya. Malinaw niyang naramdaman na siya ay patuloy na bumabagsak, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay hindi pinaikli. Ito ay lubhang kakaiba. Nang makuha ni Yang Kai ang Taiyi Pure Divine Water, natagpo niya ang Restriction of Heaven and Earth. Marami siyang natamo sa pag-unawa dito at nagbukas ng bagong pinto sa Great Path of Space. Pagkaraan ng mga araw na ito, lalo siyang naging bihasa sa paggamit ng pamamaraang ito ng pagpapalawak ng espasyo. Ang lalaking may apelyidong Go ay hindi maaaring paikliin ang distansya sa pagitan nila, tulad ng kung paano hindi niya mapaikli ang distansya sa pagitan niya at ng puting Jade Trough. Lumalawak ang espasyo sa pagitan nila. Tila hindi gumagalaw, ngunit kumikilos na parang kulog. Pagkatapos ng 10 paghinga, naubusan ng lakas ang lalaking may apelyidong Go at nahulog ang kanyang momentum. Sa sandaling ito, itinuro ni Yang Kai ang kanyang daliri at walang pakialam na sinabi, "Mamatay." Sa dulo ng kanyang daliri, isang maliit na golden crow ang lumipad palabas at umiyak. Mabilis itong lumaki sa paningin ng lalaking may apelyido Go na para bang tuluyan na siyang babalutin nito. Ang Golden Crow True Fire ay lubhang nakakatakot. Ito ay mas malakas pa kaysa sa kanyang Golden Crow Power, kaya kung siya ay talagang masunog ng Golden Crow na ito, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, ang lalaking pinangalanang Go ay hindi na nang ahas na itago ang kanyang lakas. Sa isang paghiling ng kanyang braso, ang baging ng Long ay bumaril na parang may sariling isip, tumagos sa katawan ng Golden Crow at ito ay pinaghiwa-hiwalay. Dumiretso ito sa noo ni Yang Kai. Sa Gourd Vine, ang kapangyarihan ng Yin at Yang at 5 elements ay nananatili, na nabasag ang kanyang space extension at nakarating sa kanyang harapan sa isang kisap mata. Bahagyang nagbago ang mukha ni Yang Kai at sumando siya, bahagya niyang iniiwasan ang suntok na ito. Ang lalaking may apelyidong Go ay hindi nagpakita ng anumang awa. Hinawakan niya sa kamay ang baging ng Long at ginamit na parang latigo.
Gamit ang kanyang kamay, ang gourd vine ay naging bilog at bumaba kay Yang Kai. Ilang beses umiwas si Yang Kai, ngunit hindi niya ito maalis. Nang makitang malapit na siyang balutin ng baging ng Lang, agad siyang sumigaw at iniunat ang kanyang kamay, hinawakan ang Black Dragon Spear sa kanyang kamay at itinulak ito pasulong gamit ang kanyang puso. Walang pattern ang spear attack na ito. Ito ay tila isang casual na pag-atake, ngunit ito ay katanji tangi habang ito ay tumama sa gitna ng hindi mabilang na mga bilog. Isang marahas na puwersa ang sumabog habang ang lalaking may apelyidong Go ay umungol at umatras ng ilang hakbang. Biglang kumawala si Yang Kai. Walang tigil, bumaril ang sibat na parang dragon, na pinupuno ang kalangitan ng mga anino ng sibat na bumabalot sa lalaking may apelyidong Go. Ang biglaang pagbabago sa pag-atake at depensa ay nagulat sa lalaking may apelyidong Go. Hindi niya akalain na si Yang Kai ay magkakaroon ng napakahusay na mga tagumpay sa paraan ng sibat. Sa kanyang pag-atake ay nasira, siya ay pasibo lamang na makapagtanggol. Sa ngayon, nakulong ang dalawa sa isang matinding labanan sa loob ng bula. Pare-pareho silang pinagtagpo, gayunpaman, habang nag-aaway sila, mas naalarma ang lalaking may apelyidong Go. Ang sibat sa kamay ni Yang Kai ay parang isang buhay na nilalang, na umaatake sa mga mahihinang punto ng kanyang depensa sa bawat oras, na nagiging sanhi ng kanyang pawis na malamig. Hindi lahat ng swerte ay siya ang napili ng Golden Crow. Ang mga Divine Spirit ay may sariling pamantayan sa pagpili ng kanilang mga tagapagdala. Kung ang pundasyon ng isang tao ay hindi sapat, ang mga Divine Spirit ay hindi papabor sa kanila. Siya ay umasa sa kanyang sariling lakas upang maging isang tagapagdala. Siya ay inalagaan ng Golden Crow sa loob ng maraming taon, pumasok sa Land of Elders, at nakuha ang Gourd Vine. Naisip niyang walang sino man sa buong Great Cosmological Abyss ang makakaparehan niya, ngunit sino ang nakakaalam na may makakapag-take advantage sa kanya. Pagkatapos ng ilang mapanganib na engkwentro, sa wakas ay natukoy ng lalaking may apelyidong Go na hindi siya ang kalaban ni Yang Kai sa kanyang kasalukuyang paraan. Ang sibat sa kamay ng kanyang kalaban ay tiyak na pambihira, dahil nagawa nitong makipagsagupaan sa kanyang mga baging ng Lang nang hindi napinsala. Higit pa rito, mayroon ding mahinang Divine Spirit aura na nagmumula rito, na nagpapahirap sa kanya na mabilis na mag-react. Ang lalaking may apelyidong Go ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Hindi ko nais na gamitin ang hakbang na ito, ngunit mayroon kang kakayahan na gamitin ito sa akin. Karangalan mong mamatay sa ilalim ng pagkilos na ito. Bahagyang nanginig ang puso ni Yang Kai. Alam niyang gagamit ng trump card ang lalaking nasa harapan niya, pero may mga pakulo pa rin siya. Agad siyang ngumisi. Paano ka magyayabang ng walang kahihiyan? Mamaya bubunutin ko yung ngipin mo. Nagyayabang man ako ng walang kahihiyan o hindi, mararanasan mo mismo. Ngumuso at sumigaw ang lalaking may apelyidong Go. Bumangon ka. Habang nagsasalita siya, inalugulog niya ang baging ng Lang, at ang 7 maliliit na Lang sa ibabaw nito ay sunod-sunod na gamulong. Iniwas ni Yang Kai ang kanyang sibat at umatras, ang kanyang mga mata ay malamig at mapagbantay. Nakita niya ang kakayahan ng 7 maliliit na Lang na ito, at ang bawat isa sa kanila ay lubhang pambihira. Kanina pa siya palihim na nagbabantay, pero sino ang nakakaalam na hindi ito ginamit ng kabilang partido? Hihiram ba niya ngayon ang kapangyarihan ng mga Lang? Martial Peak, Kabanata 4102. Ang kapangyarihan ng Open Heaven Realm. Ang 7 Gourd Brothers ay pambihira at kayang ipatawag ang kapangyarihan ng 5th grade. Ang isang ordinaryong cultivator ay hindi tugma para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, walang maraming cultivator na maaaring tumawag sa kapangyarihan ng 5th grade at hindi makalaban sa kapangyarihan ng 7 Gourd Brothers. Gayunpaman, hindi natakot si Yang Kai. Ang kapangyarihan ng 5 elements na maaari niyang ipatawag ay nasa 7th grade at least, kaya paano siya matatakot sa 5th grade? Ang 7 Gourd Brothers ay gamulong pababa ng Gourd Vine at nagiba ng poster, na mukhang marilag. Bago pa nila i-announce ang kanilang mga pangalan, biglang inalog muli ng lalaking may apelyidong Go ang baging ng Lang. Ang Gourd Vine ay tumusok ng diretso at sa ilalim ng natulala na tingin ni Yang Kai, tumusok ito sa likod ng eldest baby at lumabas mula sa kanyang dibdib. Ang kakaiba, bagamat ang eldest baby ay natusok ng puno ng ubas, hindi siya nasugatan. Ang baging ng Lang ay hindi bumagal at dumaan sa second baby, na sinundan ng third baby, fourth baby. Sa isang kisap mata, ang 7 Gourd Brothers ay pinagsama-samang parang Lang. Biglang nakaramdam ng pagkabalisa si Yang Kai. Inakala niya na ang 7 Gourd Brothers ay ang panghuling trump card ng lalaking pinangalanang Go, ngunit sino ang nakakaalam na mayroong higit pang mga variable. Walang pag-aalinlangan, binuhay niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang dagandong ng isang dragon ay umalangaw-ngaw, at ang lakas ng isang dragon ay pumuno sa hangin.
Ang Black Dragon Spear ay tila nag-transform sa isang higanteng dragon habang ito ay sumusugod patungo sa lalaking may apelyidong Go. Ang lalaking may apelyidong Go ay tumingin lang kay Yang Kai nang walang pakialam, na para bang nakatingin siya sa isang langgam. Inalog-alog niya ang baging ng Lang at nakasalubong niya ang Black Dragon Spear. Sa isang malakas na putok, naramdaman na lamang ni Yang Kai ang isang nakakatakot na puwersa na tumama sa kanya ng direkta, at siya ay pinalipad ng hindi mapigilan. Maging ang higanteng Dragon Phantom sa Blue Dragon Spear ay lumabog dahil sa impact. Tinamaan ni Yang Kai ang bula at iniluwa ang isang subo ng dugo. Nanlaki ang mga mata niya. Ang kapangyarihan ng Heaven Opening Realm. Sa sandaling iyon ng pakikipag-ugnayan, talagang naramdaman niya ang mayamang kapangyarihan ng Heaven Opening Realm mula sa Gourdvine. Ang kapangyarihang ito ay higit pa sa kapangyarihan ng taong may apelyidong Go, at lampas din ito sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Siya ay dumanas ng malaking pagkawala sa isang palitan lamang. Sa sandaling ito, ang 7 maliliit na gourd na tinusok ng Gourdvine ay naging 7 kulay na mga ilaw na lumundag sa Gourdvine, na naging dahilan ng pagbabago ng kulay ng Gourdvine at naging sobrang ganda. Ang kapangyarihan ng Yin, Yang, at ang 5 elements ay nag-intertwined at nagsama-sama sa loob nito, nagpapatibay at pumipigil sa isa't isa, na nagiging isang cycle na umunlad sa walang katapusang kalaliman. Nang maabot ng isang cultivator ang Heaven Opening Realm, kailangan nilang paikliin ang kapangyarihan ng Yin, Yang, at ng 5 elements upang lumikha ng mundo sa loob ng kanilang katawan. Saka lamang nila mailalabas ang kapangyarihan ng mundo nang walang anumang tulong sa labas. Ito rin ang pinakamalaking dahilan kung bakit ang Heaven Opening Realm ay nasa itaas ng Emperor Realm. Si Yang Kai mismo ay hindi pa nilinang sa antas na ito, ngunit nakita niya ang iba na sumulong sa Heaven Opening Realm gamit ang kanyang sariling mga mata. Nang makapasok na si Bai Qi sa 5th grade, nagmamasid siya sa gilid. Sa oras na iyon, maswerte na binigyan niya si Bai Qi ng ilang Heaven and Earth Source Liquid. Kung hindi, si Bai Qi ay namatay na. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang tagpo noong araw na iyon, tulad ng nakita niya sa kanyang harapan. Nag-intertwined at nagsanib ang Yin, Yang, at ang 5 elements, na nagpapatibay at nagpipigil sa isa't isa. Ang 7 maliliit na gourd sa Gourdvine ay tumutugma sa kapangyarihan ng Yin, Yang, at ng 5 elements. Katulad ng kung paano mapawi ng cultivator ang kapangyarihan ng 7 elemento, itong Gourdvine ay maaaring aktwal na mag-evolve ng kapangyarihan ng Heaven Opening Realm. Bukod dito, ito ay ang kapangyarihan ng 5th grade Heaven Opening Realm. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa mga maliliit na gourds ay nagpakita ng kapangyarihan ng isang 5th grade Heaven Opening Realm. Sa madaling salita, ang hawak ngayon ng lalaking may apelyidong Go ay isang malakas na sandata sa pagpatay na malayang makapagpapalabas ng kapangyarihan ng 5th grade Heaven Opening Realm. Tumindig ang balahibo ni Yang Kai. Bagamat siya ay makapangyarihan, malayo siya sa pagiging katapat para sa 5th grade Heaven Opening Realm. Nagkaroon pa rin siya ng ganitong kamalayan sa sarili. Ang 5th grade Heaven Opening Realm ay ang antas ni Yuhi. Sa kanyang kasalukuyang lakas, na nahaharap sa ganoong pag-iral sa kanyang kasalukuyang estado, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Nang hindi man lang nag-isip, tumalikod siya at pinunit ang bula, baliw na tumakas. Ang orihinal na kanais-nais na sitwasyon ay agad na naging isang krisis. Nanggaling sa likuran niya ang malamig na boses ng lalaking may apelyidong Go. Saan ka tatakbo? Dahil pinilit mo akong gamitin ang hakbang na ito, maaari kang mamatay ng walang pagsisisi. Sa tunog ng isang bagay na napunit sa hangin, si Yang Kai ay nakaramdam ng lamig mula ulo hanggang paa, na parang isang makamandag na ahas ang humahabol sa kanya. Paglingon niya, nanlaki ang mga mata ni Yang Kai sa galit. Nakita niyang nakatayo pa rin sa pwesto ang lalaking may apelyidong Go, ngunit patuloy na lumalawak ang puno ng ubas sa kanyang kamay, na binombo siya. Kung saan man ito dumaan, sisabog ang mga bula, hindi mapigilan ang pag-atake ng baging ng Lang. Kung ito ay ibang lugar, maaari pa rin gumamit ng teleportation si Yang Kai para umiwas, ngunit sa mundong ito ng mga bula, ang kanyang kalayaan ay lubos na pinaghigpitin. Bagamat ginawa niya ang kanyang makakaya upang pasiglahin ang kanyang space principles na palawakin ang nakapalibot na espasyo, hindi niya napigilan ang pagtugis ng Gourdvine. Ang kanyang mga prinsipyo ay ganap na nawasak ng kapangyarihang nakakawasak ng langit ng puno ng ubas, kaya wala siyang nagawa. Sa loob lamang ng 3 paghinga, 1 metro na lang sa likuran niya ang puno ng Lang. Hindi nakaiwas si Yang Kai. Nang maramdaman ang nakakatakot na kapangyarihan ng Gourdvine, itinikom niya ang kanyang mga ngipin at tumalikod, ibinuhos ang kanyang lakas sa Blue Dragon Spear habang tinutusok niya ang Gourdvine. Sa isang boom, pinalipad si Yang Kai, tumalsik ang dugo mula sa kanyang bibig. Naharang din ang atake ng Lang.
Muli na namang hamampas sa lamad, ang katawan ni Yang Kai ay nagbuga ng sunod-sunod na tunog ng pag-crack. Maging ang kanyang mga buto ay nabali sa sandaling iyon. Ang sakit ay nakakadurog ng puso, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang. Hindi lamang siya nagulat, ang kanyang mga mata sa halip ay nagpakita ng isang hitsura ng labis na kaligayahan. Dati, nabigla siya sa Heaven Opening Realm power ng Gordvine at talagang naniniwala na ang lalaking may apelyidong Go ay maaaring magpakita ng kapangyarihan ng 5th grade Heaven Opening Realm, ngunit ngayong nakilala niya ito, napagtanto niya na, tinatakot niya ang sarili niya. Pagkatapos ng pagsasanib sa 7 maliliit na Gord, ang Gordvine ay talagang maipapakita ang kapangyarihan ng 5th grade Heaven Opening Realm, ngunit ang lakas ng lalaking may apelyidong Go ay hindi sapat, kaya hindi niya ganap na na-activate ang power ng Gordvine. Ang kapangyarihan na maaari niyang ipakita ngayon ay higit sa kapangyarihan ng 2nd grade o 3rd grade Heaven Opening Realm. Kung hindi, kahit na hinaranggan ng Blue Dragon Spear ang pag-ataking iyon, hindi siya makakaligtas. Marahil ito ay nauugnay din sa mga espesyal na Woolard Principles dito. Isa itong low-grade world fruit, kaya ang limitasyon nito ay ang 3rd grade Heaven Opening Realm, kaya mahirap para dito na maglaman ng kapangyarihan na lampas sa level na iyon. At sa antas na ito? Kung ito ay nasa antas na ito, kung gayon maaari siyang lumaban. Napagtanto ito, paano pa rin susubukan ni Yang Kai na tumakas? Sa halip, itinuro niya ang kanyang likod at sa halip na umatras, sinugod niya ang lalaking may apelyidong Go. Ang kabilang partido ay nakatayo sa pwesto, ang kanyang mga mata ay lumulutang habang siya ay mahinang nagsabi. Napansin mo ba, paano kung ginawa mo? Ang kapangyarihan ng isang Heaven Opening Realm ay hindi isang bagay na isang Emperor Realm Master na katulad mo ay kayang labanan. Mamatay. Muling tumusok ang Gordvine sa hangin, ngunit ang mga anino ng sibat ni Yang Kai ay pumuno sa kalangitan habang ipinakita niya ang buong kapangyarihan ng Great Unrestrained Spear Technique. Sa isang kisap mata, daan-daang banggaan ang naganap, at ang mga bula ay sunod-sunod na nalipol. Ang marahas na enerhiya ay nawala at isang makinang na halo ng liwanag ang sumabog. Si Yang Kai ay muling pinalipad, ngunit bago pa niya mapatatag ang kanyang sarili, ang ubas ng lang ay sumara na sa kanya. Ang kapangyarihan ng Heaven Opening Realm nito ay lumalabas sa lahat ng direksyon, na may layuning patayin siya. Nilunok ni Yang Kai ang umaagos na dugo sa kanyang lalamunan, kinagat ang kanyang mga ngipin, at iwinagayway ang kanyang sibat sa desperadong pakikibaka laban sa baging ng lang. Paulit-ulit siyang pinalipad, paulit-ulit na umuubo ng dugo, isang kalunos-lunos na tanawin. Siya ay lubusang dahado, hindi makalaban sa lalaking may apelyidong Go. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Yang Kai, at ang kanyang mga mata na puno ng dugo ay puno ng kumpiyansa. Ang lalaking nagngangalang Go ay nagngangalit. Bakit hindi ka pa namatay? Pagkasabi nito, pinalipad niyang muli si Yang Kai, humihingal. Dumura ng isang subo ng dugo, hinawakan ni Yang Kai ang kanyang baluktot na kaliwang braso at bahagyang pinaikot ito, muling idinikit sa kanyang katawan. Nakangiting sabi niya. Napakahirap ng buhay ko, hindi mo ako mapapatay sa mga kakayahan mo. Nakuha niya ang wood attribute mula sa asensya ng Immortal Tree at isang Dragon Vein, kaya sa mga tuntunin ng kakayahan sa pagbawi, kakaunti ang mga tao sa mundong ito na maaaring malampasan siya. Hanggat hindi siya napatay sa isang suntok, gaano man kalubha ang kanyang mga sugat, maaari siyang gumaling. Kahit na ang 2nd grade o 3rd grade Heaven Opening Realm Cultivator ay makapangyarihan, at hindi nagawang lumaban ni Yang Kai, hindi pa rin nila siya mapatay dito. Dahan-daang bumangon, pinunasan ni Yang Kai ang dugo sa kanyang mga mata, pinahintulutan na bahagyang gumaling ang kanyang paningin bago tumingin sa lalaking may apelyidong Go na may mapaglarong ekspresyon. Hanggang kailan ka magtatagal? Dahan-daang sinabi ni Yang Kai. Bilang Emperor Realm Master, paano ka hindi magbabayad para sa puwersahang paggamit ng Heaven Opening Realm Strength? Natatakot ako na ang presyong ito ay hindi maliit, kung hindi ay hindi mo ito itinago sa lahat ng oras na ito at matagal nang ginamit ang hakbang na ito. Matatag pa rin ba ang iyong dawsil? Makakapit pa ba ang iyong katawan? Mukhang ang mamamatay ay ikaw, bastos. Itinuro ni Yang Kai ang kanyang sibat pasulong sa isang napaka-provocative na paraan. Lubhang madilim ang mukha ng lalaking pinangalan ng Go. Tama si Yang Kai. Bilang isang Emperor Realm Master, ang puwersahang paggamit ng Heaven Opening Realm Strength ay talagang imposible nang walang binabayaran. Sa tuwing ina-activate niya ang Gordvine, magdudulot ito ng pinsala kay Yang Kai, ngunit magdudulot din ito ng malaking epekto sa kanyang katawan, soul, at dawsil. Kung magpapatuloy ito, bago niya mapatay si Yang Kai, malamang namamatay siya sa backlash nitong Gordvine. Ang lalaking may apelyidong Go ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpahayag. Bago ako mamatay,
Tiyak nakakalad ka rin kita pababa kasama ko. Pagkasabi nito ay bigla niyang inalog muli ang baging ng Long at galit na ibinuhos dito ang kanyang lakas, dahilan para mabilis na umikot ang 7 kulay na liwanag sa paligid nito. Kasabay nito, ang laman at dugo ng lalaking pinangalanan Go ay nagsimulang lumiit sa bilis na nakikita ng mata. Halatang naubos na niya ang lakas niya at hindi na niya nakayanan pa. Nagsimulang dumyugo ng husto ang brasong nakahawak sa baging ng Long. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Yang Kai, batid na ang kabilang partido ay lalabas ng todo. Ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay lahat sa hakbang na ito. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Sa susunod na sandali, ang baging ng Long ay napunit sa hangin. Ang pag-ataking ito ay mas nakakatakot kaysa sa mga nauna, na nagbibigay kay Yang Kai ng pakiramdam na nalampasan nito ang low-grade Heaven Opening Realm Strength at naabot ang mid-grade. Hindi naglakas loob na magpabiya. Ang figure ni Yang Kai ay kumikislap habang siya ay sumisigaw. Golden Crow Cast Sun. Isang malakas at malinaw na sigaw ng ibon ang umalangaw habang unti-unting sumikat ang gintong araw mula sa kanyang likuran. Sa isang iglap, naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag, at isang nakakatakot na aura ang bumungad mula sa araw. Ang mga Golden Crows ay sumasayaw at nagsasayaw sa araw, dahilan upang bahagyang magbago ang ekspresyon ng lalaking may apelyidong Go. Matagal na niyang narinig na naintindihan ni Yang Kai ang isang divine technique Dharma idol, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng sarili niyang mga mata. Magkaaway man sila, hindi niya maiwasang makaramdam ng paghanga sa binatang ito. Ang ganitong uri ng talento ay talagang pambihira. Nang makita ng Great Master ng Scarlet Star Sect ang Golden Crow Cast Sun Divine Technique Dharma Idol, sinabi niya na sa Divine Technique na Dharma Idol na ito, kahit na si Yang Kai ay nasa Emperor Realm lamang, mayroon siyang mga kwalifikasyon upang makipagkompetensya sa isang low-grade Heaven Opening Realm Strength. Mula dito, makikita kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan nitong Divine Technique na Dharma Idol. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat at itinulak ang Great Sun sa dulo ng kanyang sibat, na nagpabagsak dito patungo sa baging ng Long. Martial Peak, Kabanata 4103. Paumanhin. Si Yang Kai ay may Golden Crow Casting Sun Divine Technique aspect, habang ang lalaking may apelyidong Go ay mayroong Heaven Opening Realm Power ng Gordvine. Pareho silang maaaring magpakita ng kapangyarihan na katumbas ng isang low-grade Heaven Opening Realm Master, kaya masasabing nakilala na nila ang kanilang laban. Sa mundo sa loob ng prutas, ang dakilang araw ay sumikat ng napakatalino habang ang Gordvine ay tumusok sa kalangitan at winasak ang kawalan. Ang salpukan ng dalawa ay parang salpukan ng dalawang bituin. Sa isang malakas na putok, kumalat ang isang nakakatakot na shockwave at sunod-sunod na pumutok ang mga bula sa paligid, na wala nang walang bakas. Namumula ang mga mata ni Yang Kai habang ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa spear attack na ito, ngunit paanong hindi ganoon din ang ginawa ng lalaking may apelyidong Go. Hong hong hong. Nagbago ang kulay ng langit at lupa nang lumitaw ang hindi mabilang na void crack sa mundo sa loob ng prutas. Malinaw na hindi makayanan ng mundong ito ang epekto ng marahas na kapangyarihang ito. Umubo ng dugo si Yang Kai habang pinalipad siya pabalik. Ang Great Sun ay nilipol. Ang lalaking may apelyidong Go ay umubo ng isang subo ng dugo nang biglang namutla ang kanyang mukha. Maririnig mula sa kanyang katawan ang tunog ng mga bali ng buto habang ang 7 kulay na liwanag sa Gordvine ay lumabo at 7 bagong gourd fruits ang nabuo habang siya ay pinalipad na parang gulanit na sako. Ang banggaan na ito ay nagresulta sa magkabilang panig na nagdusa ng matinding pagkalugi. Ni Yang Kai o ang lalaking may apelyidong Go ay hindi nakakuha ng kaunting kalamangan sa iba. Sa sandaling siya ay lumapag, hinikayat ni Yang Kai ang kanyang lakas na bumangon, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi niya ito nagawa. Naubos na ng suntok ang halos lahat ng kanyang lakas, at sa sandaling ito, maging ang kanyang pisikal na katawan o ang kanyang dawsil, pareho na silang umabot sa kanilang mga limitasyon. Kung sinubukan niyang pilitin ang sarili, maaaring mag-iwan ito ng ilang hindi na mapananawli na pinsala. Nagulat si Yang Kai, hindi inaasahan na haantong sa ganito ang labanang ito. Lihim niyang sinasalamin na hindi niya maaaring maliitin ang mga bayani ng mundo. Ang lalaking ito na may apelyidong Go ay hindi sikat noon, ngunit ngayon ay nagtataglay na siya ng ganoong kakilakilabot na lakas, at isa lamang itong tagapagdala ng Divine Spirit, kaya anong uri ng mga kamanghamanghang kakayahan ang mayroon ang iba? Siyempre, ang kakayahan ng taong ito ay batay sa Gordvine. Mabuti na lang at hindi siya nakabangon, at ang lalaking may apelyidong Go ay nakahiga rin doon na hindi gumagalaw. Ang taong ito ay sapilitang pinasigla ang kapangyarihan ng Heaven Opening Realm sa kanyang Emperor Body, kaya ang pinsalang natamo niya ay hindi mas mahusay kaysa kay Yang Kai. Papapapa.
Ang mga bula sa mundo ay patuloy na pumutok na para bang isang chain reaction ang ginawa ng epekto ng lakas ng dalawang tao. Hindi na sila mapipigilan, at ang bilis ng kanilang pagsabog ay pabilis ng pabilis. Sa isang kisap mata, lahat ng mga bula ay sumabog, ang naiwan ay isang bula na kasing laki ng palad ang lumulutang sa hangin. Ang bubble na ito ay heaven-opening fruit na hindi napansin ni Yang Kai o ni Go. Naghabulan sila at nabasag ang hindi mabilang na mga bula, ngunit hindi pa nila ito nakita. Kapag ang iba pang mga bula ay sumabog, ito ay naging lubhang kakaiba. Kinusat ni Yang Kai ang kanyang mga mata na pulang dugo at tinitigan ang bula, biglang nagningning ang kanyang mga mata nang mapagtanto niya na ang bula na ito ang dapat na maging susi sa world fruit na ito. Kung kaya niyang pinuhin ang bula na ito, maaaring makuha niya ang world fruit na ito. Sa sandaling ito, wala pa siyang lakas. Hindi kaya kahit na ang lakas. Gumapang pa lang si Yang Kai ng ilang hakbang nang biglang naramdaman niyang may humigpit sa kanyang bukong-bukong. Paglingon niya, nagmura siya sa kanyang puso. Naakit ng bula ang kanyang atensyon at tuluyan na niyang nakalimutan si Go. Ang kabilang partido ay aktwal na gumamit ng gourd vine upang balutin ang kanyang bukong-bukong, at sa susunod na sandali, si Yang Kai ay hinayla sa likod ni Go ng gourd vine, na tumagilid ng ilang beses bago niya mapatatag ang kanyang sarili. Si Yang Kai ay medyo malapit sa bula, ngunit pagkatapos na hilahin ni Go, mas malapit pa siya ngayon sa kabilang partido. Malinaw, napagtanto din ni Go ang kakaibang bula at sa sandaling ito, nagsimula na rin siyang gumapang patungo dito. Ang nakadama ng swerte kay Yang Kai ay nabagamat siya ay hinayla pabalik ng gourd vine, hindi siya nakaranas ng anumang pinsala. Malinaw, walang dagdag na lakas si Go para harapin siya, kung hindi niya siya papakawalan ng ganoon kadali. Galit na galit si Yang Kai at buong lakas niyang hinabol siya. Sa pagkakataong ito, parang dalawang uod silang dalawa, unti-unting lumalapit sa bula. Ang mga pinsala ni Go ay halatang mas malala, at hindi nagtagal ay naabutan siya ni Yang Kai. Tiningnan siya ni Yang Kai nang may paghamak at sinabing, "Maghintay hanggang makuha ko ang world fruit na ito, pagkatapos ay darating ako at kukunin ang buhay mong aso ka." Nagdilim ang mukha ni Go, at hindi siya umimik habang iniaagaw muli ang gourd vine sa kanyang kamay. Muling kinaladkad pabalik si Yang Kai. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai, at nagmura siya habang itinataas ang Black Dragon Spear sa kanyang kamay at tinutusok ang gourd vine. Sa isang pagiyak, ang 7 gourd vine sa gourd vine ay nanlaki ang mga mata at naaawa na tinitigan si Yang Kai, sabay-sabay na nagsabi, "Sinasaktan mo kami." Hindi sila pinansin ni Yang Kai at sumundot ng buong lakas, sa wakas ay nakalaya mula sa gourd vine. Inalog ni Go ang gourd vine, at ang 7 maliliit na gourd vine sa gourd vine ay gamulong pababa at naging 7 gourd brothers. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 7 gourd brothers ay nasaraan din ng loob. Malinaw na ang pagkakabangga kay Yang Kai ay nagdulot sa kanila ng matinding pinsala pati na rin kay Yuan Chi. Ang 7 gourd brothers ay nakahiga sa lupa. Mahinang sabi ni eldest baby, "Ako si eldest baby." Sinabi ng second baby, "Ako si second baby." Sabi ni third baby, "Ako si third baby." Ang 7 gourd brothers ay isa-isang nagpahayag ng kanilang mga pangalan at nagsisiksikan na parang bundok, sabay-sabay na sinasabi, "Kami ang 7 gourd brothers." Galit na galit si Go. "Tumahimik kayong lahat, pigilan niyo siya." Agad na niyakap ng 7 gourd brothers si Yang Kai, hinawakan ang kanyang buhok at mga braso. Hindi alam kung sino sa kanila ang tumakbo sa gilid ni Yang Kai at niyakap ang binti ni Yang Kai, sa pag-aakalang may poster na pumipigil sa kanya sa pagsulong. Hindi nakaimik si Yang Kai habang pinagmamasdan si Go na dahan-daang lumalapit sa bula. Sa isang pag-iisip, ipinatawag niya sina Pu Baixiong at Little Mushroom. Nagtatakang tanong ni Grape, "Anong nangyayari?" Siya at si Little Mushroom ay dinala ni Yang Kai sa Sealed World Bid pagkatapos pumasok sa mundo ng prutas na ito, kaya wala silang alam tungkol sa nangyari. Paglabas nila, nakita nila ang 7 gourd brothers na nagpapahirap kay Yang Kai at hindi nila maiwasang magulat. Hinawakan ni Little Mushroom ang kanyang mushroom cup gamit ang dalawang kamay at mahinang nagtanong, "Gourd brothers, anong ginagawa nyo? Paano magkakaroon ng oras ang 7 gourd brothers para bigyan siya ng pansin?" Lahat sila ay gumagapang sa katawan ni Yang Kai. Tumawag si Yang Kai, "Huwag kang tumayo dyan, bilisan mo at tulungan mo silang paalisin." Inilibot ni Pu Baixiong ang kanyang mga mata at biglang ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang habang siya ay nakatayo sa tabi ni Yang Kai at tumawa. "Munting bastos, parang nagkaroon ka rin ng araw na ganito." Habang nakatingin kay Yang Kai na may mapang asar na mukha, tumawa siya ng mayabang. Naging itim ang mukha ni Yang Kai. Si Pu Baixiong ay isang taksil, at ngayong bumagsak na siya mula sa biyaya, walang sinasabi kung paano siya ipapahiya ni Pu Baixiong. "Nang binubuli mo itong si Uncle Po,
hindi mo inaasahan na darating ang sandaling ito, hindi ba? Nang mamitis ka ng aking mga ubas, hindi mo inaasahan na darating ang sandaling ito, hindi ba? Tumayo si Pu Baixong at kinurot ang ilong ni Yang Kai, sa kanyang dalawang ugat, na nagpapahirap sa kanyang huminga. Galit na sumigaw si Yang Kai. Ano ang gusto mo? Binabalaan kita, huwag kang masyadong mayabang, baka magduse ka. Huminga ng 2 beses si Pu Baixong at tumayo. Naglakas loob kang banta itong uncle na ito. Kung hindi dahil sa pagiging mabuting bata mo, walang pakialam ang uncle na ito kung mabuhay ka man o mamatay. Matapos huminto sandali, ngumiti siya ng makahulugan. Tawagin mo akong Uncle Pu at tutulungan kita. Tito Pu. Ibinuka ni Yang Kai ang kanyang bibig. Nagulat si Pu Baixong, kumurap, at galit na sinabi. Bakit hindi mo nararamdaman ang kahit kay titing na kahihiyan? Saglit na umiling, naglakad siya papunta sa katawan ni Yang Kai at sinipa ang mga lang na nakabalot sa kanya. Nanginginig sa takot ang munting kabute habang nakatingin sa gilid. Gayunpaman, si Pu Baixong ay isa lamang sagradong gamot na nagbago, at ang kanyang sagradong gamot ay hindi may hahambing sa 7 gourds, kaya wala itong lakas sa pakikipaglaban. Kung hindi dahil sa sobrang lakas na naubos ng 7 gourds, paano niya sila nabuli? Matapos sipin ang 2, sinunggaban siya ng 2 pang 7 gourds at hinawakan ang kanyang mga ugat upang makipagbuno sa kanya, na naging dahilan upang mapasigaw si Pu Baixong ng malakas. Itigil ang pakikipaglaban, itigil ang pakikipaglaban. Ang maliit na kabute ay sinusubukang pumagitna mula sa gilid, ngunit ito ay nahuli at nasuntok ng kung sino. Naningkit ang mga mata nito habang nakaupo sa lupa at umiyak ng malakas, parang ilog ang pag-agos ng mga luha. Ang 4 na ugat ni Pu Baixong ay hinawakan ng 2 7 gourds at hindi makagalaw. Hinikat niya ang kanyang ulo at sinigawan ang maliit na kabute. Ano ang iniiyak mo? Pumunta ka at kunin ang mga baging. Lalong umiyak ang munting kabute. Sumigaw si Pu Baixong. Bakit hindi ka pupunta? Tatalunan ni Uncle Pu ang iyong mga kapatid na 7 gourd hanggang mamatay. Nagulat ang munting kabute at nagmamadaling tumigil sa pag-iyak. Gumapang ito at sumugod papunta sa lalaking may apelyidong Go. Ang kaguluhan dito ay natural na hindi nakaligtas sa pagmamasid ng lalaking may apelyidong Go. Hinikat niya ang kanyang katawan at hakbang-hakbang patungo sa natitirang bula. Sa sandaling ito, 300 metro lang ang layo niya sa bula. Nang makitang sumugod ang maliit na kabute, malamig siyang sumangot at hindi na pinansin. Nakita na niya ang 2 sagradong gamot na mayroon si Yang Kai noon, at tila wala silang gaanong lakas sa pakikipaglaban. Kahit na mahina ang katawan niya, hindi siya natatakot sa isang sagradong gamot. Kung talagang naasar ito sa kanya, hindi niya iisipin na lunukan ito ng sabay-sabay. Sumugod ang maliit na kabute sa kanyang harapan at tinitigan siya. Bigla itong yumuko ng malalim at malutong na sinabi. Maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong 7 gourd vines? Mawala. Galit na sigaw ng lalaking nagngangalang Go. Namutla ang mukha ng munting kabute nang umatras ito ng ilang hakbang sa takot. Ibinaling nito ang ulo para tingnan ang 7 gourds at Pu Baixong na magkagulo. Kinagat nito ang ngipin at biglang ibinuka ang bibig para hipan ang lalaking may apelyidong Go. Ililigtas ko ang 7 gourd brothers, matulog ka muna saglit. Biglang naramdaman ng lalaking may apelyidong Go na umikot ang mundo sa kanya. Ang kanyang kaluluwa ay lumubog habang ang walang hangganang pagod ay bumaha sa kanyang isip at nilunod siya. Ikaw. Hindi umimik ang lalaking may apelyidong Go bago biglang kumalma ang kanyang katawan at bumagsak siya sa lupa, humilik ng malakas. Paumanhin. Ang munting kabute ay patuloy na yumuyuko at humingi ng tawad. Sumugod ito sa malaking kamay ng lalaki at pilit na binuka ang palad, hinawakan ang 7 gourd vines. Sa mahinang pag-iling, ang 7 maliliit na 7 gourds na nakasalikop kina Yang Kai at Pu Baixong ay naging 7 bahid ng liwanag at sumugod sa 7 gourd vines. Sa susunod na sandali, 7 maliliit na 7 gourds ang lumitaw sa 7 gourd vines, bawat isa sa kanila ay nagsasabing. Pagod na pagod, ngayon ay makakapagpahinga na kami. Pagkasabi noon ay pumikit silang lahat at tahimik na tumambay doon nang hindi gumagalaw. Bagamat sila ay mga sagradong gamot at may malakas na sigla, hinimok sila ng lalaking may apelyidong Go upang labanan si Yang Kai. Naubos nila ang maraming enerhiya, kaya kailangan nilang magpahinga ng mabuti. Martial Peak, Kabanata 4104. Pagkuha ng World Fruit. Nang walang pagpigil ng mga lang, nabawi ni Pu Baixong ang kanyang kalayaan at nahiga sa katawan ni Yang Kai habang nakabuka ang mga braso at binti. Natawa siya at sinabing, mabahong brat, sinamantala mo ako. Nakuha mo rin ang baging ng lang. Sabihin ko sa iyo, ang maliliit na kalabasang ito ay may maislan na balat at malambot na laman, masarap ang lasa. Kung maaari silang nilaga, ano ang gagawin mo? Habang nagsasalita siya,
Nagulat si Pu Baixong, dahil bigla siyang napahawak sa kamay ni Yang Kai, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa tuktok ng kanyang ulo. Sa pagtingin sa mga mata ni Yang Kai, paanong hindi niya malalaman kung ano ang pinaplano ni Yang Kai? Mabilis niyang tinakpan ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga ugat at sumigaw. Mabahong brat, hindi mo makakagat ang kamay na nagpapakain sa iyo. Tinulungan lang kita. Nilunok ni Yang Kai ang kanyang laway at sinabing, isa lang. Napakarami mong ubas, hindi mahalaga kung mawalan ka ng isa. Sumang-ayon man si Pu Baixong o hindi, inabot niya ang kanyang kamay at pumitas ng ubas sa ulo ni Pu Baixong at direktang itinapon sa kanyang bibig. Ang purong nakapagpapagaling na kapangyarihan ay sumabog sa kanyang bibig at naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang pagod na katawan ay biglang napalusog ng husto at ang kanyang lakas ay mabilis na bumalik. Nasubukan na ni Yang Kai ang epekto ng mga ubas na ito noon at alam niya na pambihira ang nakapagpapagaling na kapangyarihan nito. Kung hindi siya magkakaroon ng ganoong pag-iisip tungkol kay Pu Baixong. Bagamat ang lalaking may apelyidong Go ay nawalan ng malay ng maliit na kabute, na nakakaalam kung kailan siya madyay gising. Mas mabuting mabawi ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Hinawakan ni Pu Baixong ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay at umupo sa dibdib ni Yang Kai at nagmura. Munting brat na walang puson, iniligtas ka ni Uncle Pu ng walang kabuluhan. Habang nagmumura, sumasayaw ang kanyang mga ugat at winalis ang katawan ni Yang Kai, ngunit sa kanyang lakas, paano niya masasaktan si Yang Kai? Sa wala pang kalahating oras ng insenso, si Yang Kai ay napuno muli ng enerhiya. Bagamat hindi pa siya ganap na naka-recover, nabawi niya ang 60% ng kanyang lakas. Ang epekto ng mga ubas ay gumagana pa rin at sa kanyang sariling kakayahan sa pagbawi, aabutin lamang ng ilang araw para bumalik siya sa kanyang rurok. Tumayo si Pu Baixong at mabilis na itinikom ang kanyang bibig. Hindi na siya naglakas loob na gumawa pa ng ingay. Nahihiya niyang sinulyapan si Yang Kai. Nang makitang wala siyang balak makipag-ayos sa kanya, nang bobola niya master, magandang bagay ang ubas na iyon. Huwag mong palampasin ito. Hindi na niya kailangang sabihin ito. Si Yang Kai ay dumanas ng malaking pagkawala noon. Masasabing ang dahilan kung bakit kaya siyang labanan ng lalaking may apelyidong Go sa ganoong lawak ay dahil sa kapangyarihan ng baging ng Lang. Bagamat hindi masama ang lakas ng lalaki, may gap pa rin sa pagitan niya at ng kasalukuyang Yang Kai. Tinawag niya ang Little Mushroom at kinuha ang gourd vine sa kanyang mga kamay. Casual na ikinaway ito ni Yang Kai, at ang 7 lang sa puno ng ubas ay sabay-sabay na nagsabi. Huwag kang maingay, natutulog tayo. Sinabi ni Pu Baixong mula sa gilid. Master, napaka-partikular ng baging na ito. Ang sino mang may hawak ng baging ay makokontrol ang 7 maliliit na bagay na ito. Hindi mo na kailangang pinuhin ito. Nagulat si Yang Kai. Nag-isip ng malalim si Pu Baixong at hindi siguradong sinabi. Hindi na kailangan, di ba? Naisip ito ni Yang Kai at naramdaman na ito ay tulad ng sinabi ni Pu Baixong. Ang ubas ng Lang ay hindi kailangang pinuhin upang ipakita ang kapangyarihan nito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang divine herbs, isang pagkakaroon ng parehong kalikasan bilang Pu Baixong at Little Mushroom. Paano mapapadalisay ang isang bagay na tulad nito? Ipinaliwanag din ito kung bakit nagawang ibalik ng Little Mushroom ang mga Lang sa baging pagkatapos makuha ito. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Ang gourd vine na ito ay isang mahusay na tool sa pagpatay. Ngayong nakuha na niya ito, ang kanyang lakas ay tataas ng malaki. Gayunpaman, ito ay isang panlabas na puwersa pa rin. Para sa isang cultivator, ang kanilang sariling lakas ang pundasyon. Bagamat masaya si Yang Kai, hindi niya ito pinabayaan sa kanyang ulo. Para sa kanya, ang pinakamalaking halaga ng ubas na ito ay ang lakas ng 5th grade na nilalaman nito. Gamit ang divine herbs na ito, nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng walang katapusang supply ng 5th grade strength na magagamit sa hinaharap, at patuloy niyang magagawa ang 5th grade heaven opening realm. Ang bagay na ito ay hindi mabibili ng salapi. Kung ang bagay na ito ay dadalhin sa labas ng mundo, ito ay tiyak na isang kayamanan na maaaring sugpuin ang kapalaran ng isang rehiyon. Hindi ito madaling malantad, kung hindi, tiyak na haantong ito sa isang nakamamatay na sakuna, tanggapin ito ng kanyang sealed world bid. Noon lamang siya nagpahinga at direktang nagtanim ng baging ng Lang sa kanyang hardin ng gamot. Kahit na ang sealed world bid ay isa ring sariling mundo, ang world principles nito ay hindi perpekto. Maaari itong tumanggap ng mga ordinaryong buhay na nilalang, ngunit hindi nito kayang tanggapin ang mga pag-iral ng Heaven Opening Realm dahil ang mga cultivator ng Heaven Opening Realm ay mayroong miniature universe world sa loob ng kanilang mga katawan. Ang sapilitang pagtanggap sa kanila ay magiging sanhi lamang ng hindi matatag na sealed world bid, at sa mga seryosong kaso, maaari pa itong masira.
Hinawakan si Pu Baixiong at Little Mushroom, ipinatong ni Yang Kai sa kanyang mga balikat at humakbang pasulong, at dumating sa tabi ng lalaking may apelyidong Go sa isang iglap. Walang katapusan ang tunog ng kanyang hilik. Ang taong ito ay mahimbing na natutulog, ganap na walang kamalayan sa paparating na panganib. Kahit na ang Little Mushroom ay hindi magaling sa frontal conflict, siya pa rin ang anyo ng tao ng Profound Colored Illusory Mushroom. Kung hindi siya nakahanap ng paraan para iligtas siya, hindi nakakapagtaka kung ang lalaking ito na may apelyidong Go ay natulog ng 1 taon o higit pa. Yumuko si Yang Kai, hinubad ang space ring ng lalaki, at hinanap ito ng mabuti, ngunit wala siyang makitang identity token. Paulit-ulit niyang ginamit ang Dao Breaking Seal, kaya naghinala pa si Shu Jin na galing siya sa Purple Jade Blessed Land. Kung ito ang kaso, dapat ay mayroon siyang identity token sa kanya. Ang identity token na ito ay hindi lamang isang simbolo ng pagkakakilanlan bilang isang disipulo ng Purple Jade Blessed Land, ngunit malamang na naglalaman din ito ng divine technique na naiwan ng kanilang mga masters. Kung ang kanilang buhay ay nasa panganib, ang divine technique na ito ay matrigger. Paanong hindi mag-iingat si Yang Kai? Gayunpaman, walang identity token sa kanya, na nangangahulugan na ang taong ito ay hindi isang disipulo ng Purple Jade Blessed Land. Ang kakayahang magamit ang Dao Breaking Seal ay malamang na itinuro sa kanya ni Jinwoo. Tulad ng kung paano itinuro ni Zhu Jiuyin kay Yang Kai ang Reverse Yin-Yang 5 Elements Profound Universe, malaki ang posibilidad na si Jinwoo ay may tagadala mula sa Purple Jade Blessed Land maraming taon na ang nakalipas, kaya hindi nakakagulat na alam niya ang tungkol sa Dao Seal Breaking. Matapos kumpirmahin na walang panganib, ibinagsak ni Yang Kai ang kanyang palad, lumakas ang kanyang lakas, at sa mahinang pag-ungol, ang natutulog na lalaking may apelyidong Go ay sumabog sa alikabok, kahit na ang kanyang mga buto ay naiwan. Dahil sinubukan ng kabilang partido na kitilin ang kanyang buhay, natural na hindi magpapakita ng anumang awa si Yang Kai. Matapos makitungo sa lalaking ito na may apelyidong Go, itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa nag-iisang bula. Kung tama ang kanyang hula, ang bula na ito ang susi sa mundong ito sa loob ng prutas. Dati, ang buong mundong ito ay binubuo ng hindi mabilang na mga bula, na ang bawat isa ay napakalaki, ngunit ang bula na ito ay kasinlaki lamang ng isang palad. Lumapit si Yang Kai sa bubble at maingat na sinuri ito, ngunit wala siyang mahanap na espesyal tungkol dito. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ito, madaling hinawakan ang bula sa kanyang palad. Sa bahagyang puwersa, ang bula ay sumambulat ng malakas. Nagulat si Pu Baixiong, "Master, sinira mo ito." Napatulala din si Yang Kai, hindi siya gumamit ng lakas ngayon, hindi niya inaasahan na ganito pala karupok ang bula. Habang nalilito siya sa gagawin, kumislap ang kanyang paningin. Pagbalik niya sa katinoan ay nakatayo na siya sa ilalim ng malaking puno. Natakpan ng kanopi ng puno ang kalangitan, at mayroong libu-libong kumikislap at nakikinang na mga prutas na nakasabit sa mga sanga. Iyon ay ang 3,000 World Tree. Nakalabas na. Naguguluhan si Yang Kai, at nang siya ay naguguluhan, naramdaman niya ang isang karagdagang bagay sa kanyang kamay, at nang tingnan niya ito ay isang world fruit. Hindi niya alam kung kailan siya pumitas ng prutas. Hindi kalakihan ng prutas, kasing laki lang ng palad, halos kasing laki ng bula. Ito ay napakalinaw, mabango, at nakakaakit, dahilan upang gumalaw ang Adam's apple ni Yang Kai. Nagningning ang mga mata ni Pu Baixiong habang nakatitig sa world fruit. Napalunok ng laway ang munting kabute at sinabing, "Mukhang masarap ang prutas na ito." Maingat na naramdaman ito ni Yang Kai at nalaman na isa talaga itong mababang uri ng world fruit, na maaaring magpapahintulot sa isang mababang uri ng world fruit na umunlad ng isang baitang, na ang limitasyon ay ang ikatlong baitang. Sa madaling salita, ito ay walang silbi para sa isang third grade world fruit, dahil hindi ito maaaring umabot sa fourth grade, na siyang nasa mid-grade world fruit. Tanging ang mid-grade world fruit ang epektibo para sa isang third-grade world fruit. Inalis ni Yang Kai ang world fruit at nag-isip ng mabuti. Nahuli niya ang huling bula sa mundo sa loob ng prutas, at pagkatapos ay pinulot niya ang world fruit. Ngayon, tila ang huling bula ay talagang ang susi. Hindi niya maiwasang makaramdam ng swerte na nabasag niya ang lahat ng iba pang bula sa pakikipaglaban niya sa lalaking may apelyidong Go. Kung hindi, saan niya nakita ang ganoong kaliit na bula? Ang bagay na ito ay nakatago sa hindi mabilang na mga bula, at ito ay kaawa-awang maliit, kaya walang sino man ang papansin dito. Ito ay isang mababang uri lamang na world fruit, kaya kahit na ito ay mahalaga, hindi ito magiging masyadong mahalaga. Tumangala si Yang Kai sa world tree, at nang masulyapan niya ito, natigilan siya. Sa sandaling ito, mayroon pa ring 2,999 na prutas na natitira sa puno. Sa madaling salita, ang kanyang iniligpit ay siya lamang ang nabunot. Hindi pa ba lumalabas yung iba?
Dati, may daan-daang tao na pumasok sa iba't ibang mundo sa loob ng prutas. Si Yang Kai ay nasangkot sa lalaking may apelyidong Go sa loob ng maraming araw, kaya naisip niya na siya ang pinakamabagal. Sinong mag-aakala na siya ang unang lalabas? Matapos lumingon sandali, tumingin si Yang Kai sa bundok at nagulat siya. Sinundan ni Pu Baixong ang kanyang tingin at nagdududang nagtanong. Master, ano ang tinitingnan mo? Yung mga tao. Tumangala si Yang Kai at nakitang maraming cultivator ang sumusulong, na gustong bumaba ng bundok. Ang mga magsasaka na ito ay ang mga naunang umatras. Sinabi ni Xu Zin na kahit na ang world fruit ay kamangha-mangha, kung sila ay nakulong sa mundo sa loob ng prutas, hindi na sila makakatakas sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Sa oras na iyon, maraming tao ang natakot at bumalik sa paraan na kanilang pinuntahan. Gayunpaman, ang landas sa bundok ay mahirap, at ang landas pababa ng bundok ay lubhang mapanganib din. Paminsan-minsan, magkakaroon ng mga ambon ng insekto at pag-atake ng kidlat, na nagdudulot sa kanila ng pagkataranta. Natarante si Grape. Ano ang makikita sa mga taong iyon? Dahan-daw ang umiling si Yang Kai. Hindi ka ba nakakapagtaka? Isang buwan na tayo sa mundo sa loob ng prutas. Bakit hindi pa sila bumababa ng bundok? Tila seryosong nag-isip si Grape at tumango. Ngayong binanggit mo ito, talagang kakaiba. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Maliban kung ang oras sa mundo sa loob ng prutas ay iba sa labas ng mundo. Mahigit isang buwan na siyang nasangkot sa lalaking may apelyidong Go sa mundo sa loob ng prutas, ngunit hindi gaanong oras ang lumipas sa labas ng mundo. Kasabay ng pagkumpas ng kanyang kamay, hinayla palapit ang isa sa mga cultivator. Ang taong ito ang pinakamalapit kay Yang Kai at nasa kalagitnaan ng pag-iwas sa isang pag-atake ng kidlat. Nang bigla siyang bumalik sa tuktok ng bundok, gusto niyang umiyak ngunit walang luha. Lord Yang, mangyaring iligtas ang aking buhay. Ako ay isa sa Ditian, at ang aking pinuno ay kaibigan mo rin. Master, mangyaring iligtas ang aking buhay. Malumanay na sinabi ni Yang Kai. Huwag kang matakot, may itatanong ako sa iyo. Pakiusap, Master. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Gaano nakatagal mula nang pumasok ang iyong pinuno sa mundo sa loob ng prutas? Nagulat ang cultivator. Hindi niya alam kung bakit magtatanong si Yang Kai tungkol dito, ngunit wala siyang lakas ng loob na itago ang anuman. Nagmamadali niyang sinabi, ang tagal lang para magtimpla ng isang tasa ng tsaa. Tulad ng inaasahan, lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Tulad ng nahulaan niya, ang oras sa mundo sa loob ng prutas ay ganap na naiiba mula sa labas ng mundo.